Kumusta nga mga kaliga? Welcome ulit dito sa Ligang Pinoy. For this episode, we are going to do a preview of the upcoming match, Game 3 of the UAAP Season 86 Finals between the UP Fighting Maroons and the DLSU Green Archers. So as you already know, panalo ang DLSU Green Archers nung Game 2, 82-60. Nakabawi sila, tinambakan naman nila yung UP by 22 points nung Game 2. So for this episode, we are going to talk what went wrong sa UP Fighting Maroons and ano yung mali na ginawa ng UP and ano yung adjustments na pwedeng gawin ni na Coach Gold at ng UP Fighting Maroons para makabawi naman sila sa Game 3, and we will also discuss what we will expect from the DLSU Green Archers. So let's talk about what went wrong with the UP Fighting Maroons. Kapansin-pansin na yung UP Fighting Maroons 8 assists lang for the whole game yung nagawa nila nung Game 2. So they assisted 13 less against the DLSU Green Archers. Yung DLSU, they had 21 assists in Game 2, pero ang UP, they only had 8 assists. Imagine for the entire game, a team like a super team like the UP Fighting Maroons, they only produced 8 assists. Si Evan Nelly alone in that game produced 10 assists. So ganun kalala yung ball rotation or passing ng UP Fighting Maroons nung Game 2. And aside from their low production in the assist department, out-rebounded din yung UP Fighting Maroons. They were out-rebounded by 12 rebounds. And alam naman natin na sobrang malaki na yung 12 rebounds because those 12 rebounds resulted to additional possession for the DLSU Green Archers, and worst, nagresulta yung 12 rebounds na yun into second chance points. And dun din sa Game 2, natambakan din yung UP in terms of second chance points. And kapansin-pansin din na nabaliktad yung sitwasyon. Nung Game 1, yung LaSalle Green Archers naman yung maalat yung shooting nila sa 3-point area. Pero nung Game 2, nabaliktad. Yung UP naman yung sobrang pangit nung shooting nila dun sa 3-point line. Yung UP on Game 2, they only made 2 out of 19 attempts na 3-pointers. Ang DLSU Green Archers, they made 12 3-pointers out of 33 attempts. So sobrang laki din ng difference. So yung 10 difference on the 3-point made na basket, it resulted to 30 points sa DLSU Green Archers. So doon pa lang makikita mo na sobrang disadvantage na against UP yung sobrang mababa na 3-point shooting nila. And UP din, yung bench mob nila nawala nung Game 2. Unlike nung Game 1, sina Aldous Torculas, sina Janjan Felicilda, sina Luis Pablo, sina CJ Cancino, maganda yung pinakita nila, yung bench mob ng UP nung Game 1. Pero nung Game 2, sobra namang pumangit naman yung kanilang performance. Si Aldous Torculas, nung Game 1, double digit scoring siya. Pero dito sa Game 2, ang baba nung na-produce niya, or baka nga yata wala pa yata siyang na-produce na points nung Game 2. Si Janjan Felicilda din, nawala din yung kanyang offensive threat nung Game 2. So yung bench ng UP, they were outscored by 13 points, and sobrang laking bagay din yon. Sa starter points kasi almost tabla yung UP and DLSU, pero doon talaga sila natalo sa bench mob, nawala yung scoring ng bench ng UP nung Game 2. And UP, they gave up 10 open shots. Nung Game 1, sobrang madikit yung depensa ng UP. They were able to force a lot of turnovers, and they contested most of the shots of LaSalle. Pero dito sa Game 2, for some reason, hindi na ganun ka-effective yung depensa ng UP. Either siguro dahil mas magaling nakapag-adjust na yung LaSalle, nagawa na nilang ma-free up yung mga tao nila through screens, or mas maganda na yung yung ball handling nila, ay napag-iwanan na nila yung kanilang defender. Pero the point remains na yung UP, they gave up 10 open shots. And dun sa 10 open shots na ginive up ng UP, LaSalle converted 8 or 80% nung 10 open shots na yon. And several of those open shots na shoot ng DLSU are from the 3-point line. So sobrang bigat nun. Yung mga 3 points ni na Escandor, ni na Joshua David,
sobrang Evan Nelly was able to facilitate the game, and he was able to find open man, lalo na dun sa mga 3-point shooters nila. So ano yung pwedeng adjustments na gawin ng UP? Well, number one, they have to shackle Nelly. Dapat wag nilang hayaan na mag-facilitate si Nelly ng opensa ng DLSU Green Archers. Nagawa na ng UP ito nung game 1. Nung game 1, nagka-foul trouble agad si Evan Nelly. So nawala yung rhythm ni Evan Nelly kahit nung bumalik na siya nung laro. So andun na yung template ng UP, gayahin lang nila kung ano yung ginawa nila nung game 1 and i-apply nila sa game 3. Huwag nilang hayaan na mag-facilitate si Evan Nelly. As I've said earlier, si Evan Nelly nakapag-generate ng 10 assists nung game 2. Ang UP, 8 assists nga lang yung na-produce. So si Evan Nelly mas madami pa yung nagawa niyang assist versus the entire UP team. And sobrang laking bagay kasi ng ni Evan Nelly, kung andun si Evan Nelly facilitating the offense of the LSU, nagiging mas stable yung opensa ng DLSU. Yung opensa nila in rhythm. Hindi sila nagwa one-on-one, hindi sila nag-ISO. Kaya naman yung nararattle yung depensa ng UP. Yun yung naging difference ng LaSalle on game 2 and LaSalle versus game 1. Kasi nung game 1, ang daming isolation play, lalo na si KQ, may madami siyang instances na pinipilit niya, pinapersan niya one-on-one. Pero dito sa game 2, mas umiikot yung bola ng LaSalle dahil nga sa playmaking ni Evan Nelly. Another adjustment is, of course, alam ng UP na out-rebounded sila nung game 2. So for game 3, dapat hindi sila pumayag na out-rebounded sila. So they need to fight for the rebounds, especially dun sa mga 50-50 balls. Ang daming mga long rebounds nung game 2 na nakukuha nung LaSalle dahil nga sa masipag silang tumapik, like si Michael Phillips. Kung hindi niya makuha yung rebound, tinatapik na lang niya palabas and napupunta sa mga teammates niya. And imagine also na si Evan Nelly na guard, 6'2 or 6'3 lang yata or 6-footer nga lang yata si Evan Nelly, is nakakuha pa siya ng 12 rebounds. Mas mataas pa yung 12, almost same rebounding output sina Malik Diouf and si Evan Nelly. Kasi si Malik Diouf, if I'm not mistaken, 13 rebounds lang si Malik Diouf nung game 2 Pero si Evan Nelly na guard nakakuha ng 12 rebounds. So ganun kalala yung rebounding ng UP. They really need to fight for the 50-50 balls. Kailangan nilang mag-hustle. Kung kailangan nilang dumive sila. Kung kailangan nilang tumakbo or mag-box out, kailangan nilang mag-box out, gawin nila yon. Isa din yun sa kapansin pa din sa kanila parang hindi effective yung pag-box out ng UP against LaSalle, kaya sila nakukuhanan ng rebound. And another adjustment, find the open man. Iwasan sana ng UP na mag-ISO play or one-on-one kasi yun nga, in game 1, UP had 69 attempts and 5 lang yung uncontested shot na natira ng UP. So UP need to find a way na maiikot nila yung bola and hanapin nila kung sino yung open man. And of course, kung libre ka, you really need to have confidence in your shot. Hindi rin effective na kahit na nalibre ka, kung hindi mo rin naman ma-shoot, wala ring silbi. So UP need to find the open man, and of course, they really need to sink their shots. And kabaliktaran naman, they need to contest every shot of the LSU. Nabanggit ko na kanina, 10 uncontested field goals yung give up ng UP. And a lot of those are coming from the 3-point line. So, i-maintain lang yung UP yung defensive intensity nila na ginawa nila nung game 1. Kasi nga nung game 1 talagang, for example, si Alarcon and si Raylan Torres, inasawa nila si Kevin Kembao. So, for game 3, do or die na to, kailangan pang taasan ng UP yung intensity nila sa depensa. Kung kailangan asawahin nila ulit si Kevin Kembao or asawahin nila si Evan Nelly, gawin na nila yon kasi ito na yung last game Wala nang game 4, wala nang game 5. Game 3 na to, ito na yung pinaka-last, and on Wednesday magkakaroon tayo ng bagong champion. Another adjustment, keep the pressure on the ball handlers. Nung game 1, very effective yung UP. Madami silang steals na nakukuha dahil sa pag-pressure nila dun sa mga ball handlers ng DLSU. So, gawin ulit nila ito sa game 3. Huwag nilang hayaan na si Evan Nelly, kung pwede,
kung doon pa lang sa court ng DLSU ay bantayan na nila yung ball handler para at least hindi makapag-set up kaagad yung Lasal ng kanilang half court offense. And kapag pine-pressure mo din kasi yung ball handler, nababawasan mo yung oras, yung 24 shot clock, nababawasan mo yan. And kumokonti yung available na lang na oras para makapag-set up ng halftime offense yung kalaban mo. So, madami namang guards ang UP sina Felicilda, si Kagulangan, Alarcon, si Torres. Madami silang pwedeng magpalitan para i-maintain lang yung ball pressure dun sa mga ball handlers ng DLSU Green Archers. And run and gun. Isa lang siguro ito yung area na positive yung UP nung game 2. I think UP had 13 fast break points nung game 2. Yung Lasal, 0. So, kung meron mang magandang aspeto na nagawa nila ng game 2, ay yung fast break points nila, dalhin ulit nila sa game 3. Yung fast break points kasi nila, karamihan nagre-resulta or nanggagaling sa steals nila or kapag may na-rebound sila, tapos tumatakbo na kaagad sila. Yun yung magandang ginawa nila nung game 1 Hindi na nagsaset ng half-court offense yung UP, lalo na nung umpisa nung game 1 If they had the opportunity to run for a fast break, gawin nila. And gawin ulit nila ito sa game 3. Yung isa rin kasi yun sa strength talaga nila, yung fast break points ng UP. And yan, nabanggit ko na kanina, avoid one-on-one. Kasi kapag nagwa one-on-one ka, ang daling bantayan For example, si Lebron Lopez, ang daming beses na nagwa one-on-one si Lebron Lopez. Pero kapag nagde-drive siya, naagawan siya ng bola kasi na-swipe ni madaming instances na na-swipe ni Evan Nelly or nasusundot nung mga taga-Lasal yung mga drive ng UP So it results only to turnover. And pag nagwa one-on-one lang din, madali lang bantayan yan just stay in front of your man So yun yung i-avoid ng UP. As much as possible, hanapin nga nila yung open man nila at doon nila paikutin yung opensa nila. Sa ganong way kasi kapag one-on-one kasi nagiging predictable yung offense so madaling bantayan. Pero kapag constant motion, kapag yung ginagawa nila yung flow ng offense nila, pag sumusunod sila sa sistema, doon nagkakaroon sila ng may mga players na ma-free up and yun yung hanapin dapat ng UP. And lastly is to stay out of foul trouble. Ito yung nangyari especially kay Malik Diouf. Malik Diouf really needs to stay out of foul trouble kasi sobrang laking bagay niya sa UP. Ang laki ng contribution niya in terms of rim protection. Kasi nung na-foul trouble si Malik Diouf nung second quarter nung game 2, nung nilabas siya, umaatake na yung mga wing ng Lasal Green Archers. Si CJ Austria, there were 2 instances na umatake siya sa basket and nakakuha siya ng 2 counted foul. And kapag wala rin si Malik Diouf, wala rin silang rebounder. So, ang daming nakukuhang putback ng Lasal nung nawala si Malik Diouf. For example, si Kevin Cambao, may instance nung game 2 na may putback slam siya. So, malaking bagay talaga na kapag nawawala si Malik Diouf, ang laking bagay nang nawawala sa UP. Especially in the rebounding department at sa rim protection. So, kay Malik Diouf, yun lang, stay out of foul trouble, iwasan niya. Matangkad naman tong si Malik Diouf yung wingspan niya pang 7-footer. So, hindi niya kailangang sumundot or sumupalpal pag siya. Itaas niya lang yung niya. Itaas lang ni Malik Diouf yung kamay niya, nakaka-intimidate na yun So, hindi na niya kailangang humampas pa, lalo na kung si Mike Phillips. Si Mike Phillips kasi inaatake niya talaga si Malik Diouf ang problema kapag humahampas si Malik Diouf, natatawagan siya ng foul. So yun yung expect nila na sa game 3 atakehin ulit ng Lasal si Malik Diouf para i-force siya into foul trouble. Pero dapat Malik Diouf alam niya na kung paano mag-adjust para hindi siya matawagan ng foul. What to expect from DLSU? Nung game 1 and game 2 parehas si Evan Nelly and si Kevin Cambao, pangit yung shooting nila. Pero nung game 2, nakabawi sila sa ibang aspeto. Nung game 2, si Kevin Cambao is 3 out of 17 sa field goal niya. Sobrang baba pa rin nun
Pero bumawi naman si Kevin Kembao in terms of rebounding, naka 13 rebounds siya at naka 3 blocks din siya. Si Evan Nelly din, yung shooting niya nung game 2 is 2 out of 12. So mababa din to. Pero buti na lang nakabawi din si Evan Nelly sa ibang aspeto. Nakakuha siya ng 12 rebounds and nakapagbigay siya ng 10 assists. And nakakuha din ng 5 steals si Evan Nelly. So parang everywhere na lang nandun si Evan Nelly. So for UP, they really need to expect na dahil nga sa may law of averages, baka sa game 3 na pumutok yung shooting ni na Kevin Kembao and ni Evan Nelly. Yun yung sobrang delikado kung mangyari yun for UP. Kung sabay uminit si Kevin Kembao and Evan Nelly, kung sabay pumutok yung shooting nila, sobrang laking bagay na yun for the LSU Green Archers and magiging sobrang malaking problema na yun for the UP Fighting Maroons on how to stop Evan Nelly and Kevin Kembao. Expect din ng UP na LaSalle will continue to do a suffocating defense. Trademark na yan ng LaSalle ever since pa, nung panahon pa ni na Franz Pumaren. Ang trademark talaga ng LaSalle is nagtra-trap sila half court pa lang, doon pa lang sa court ng kalaban nila, trina-trap na nila para makapag-force ng steals and turnovers. And I would expect the same treatment din na gagawin ng LaSalle sa game 3 kasi ito na yung final game. I would expect LaSalle to increase the intensity especially on the defensive end. And nabanggit ko na yung intensity, I would also expect LaSalle nga na tatapatan nila or if not, hihigitan pa nila yung intensity and physicality ng UP. Ito yung isa sa naging reklamo ni Coach Topex nung game 1. Sobrang physical daw nung UP and hindi daw siya nakatanggap ng memo na ganun pala ka-physical. Pero nung game 2, nakapag-adjust naman yung LaSalle. Tinapatan nila yung physicality ng UP and sabi nga nila, UP got a dose of their own medicine. So, for game 3, I would expect na both team talagang magiging physical yung laban and magiging mas mataas pa yung intensity and in the end kung sino na lang siguro yung mag-execute better, siguro sila yun na yung mananalo kasi almost pantay naman yung dalawang team na to. And I would also expect kung ako yung UP, expect ko pa rin na yung hot shooting ng bench mob ng LaSalle will continue. Sina Francis Escandor, sina Joshua David, si Makalalag, si CJ Austria. So, iplano na ng UP kung paano nila mapipigil yung bench mob ng LaSalle. Nung game 1, na-outscore ng bench ng UP yung bench ng LaSalle. Nung game 2 naman, bumaliktad, bench naman ng LaSalle yung tinambakan yung bench ng UP. So, sa game 3, isa yan siguro sa titignan ng UP kung paano nila mapipigilan yung 3-point shooting nung mga nabanggit ko kanina na 4. So, ayan mga kaliga, yan yung sa tingin ko need na i-adjust ng UP dun para sa game 3 and kung ano yung dapat expect nila from the LSU Green Archers. So, tulad nga nung nabanggit ko, huling game na to, game 3 na sa LaSalle, sa Araneta Coliseum on December 6. So, UP versus DLSU. On Wednesday, for sure, magkakaroon na tayo ng bagong kampyon. For UP, ito na yung third straight na papasok sila sa game 3 ng UAAP Finals. Nung season 84, ganun din yung naging sitwasyon. Season 84, panalo ang UP sa game 1 versus Ateneo. Natalo sila sa game 2. And then sa game 3, nanalo sila dahil dun sa buzzer beater na tres ni JD Kagulangan. Yun yung second championship ng UP. Nung season 85 naman, same din. Game 1, panalo ang UP. Pero nung game 2, tinalo sila ng Ateneo. And nung game 3, natalo sila sa Ateneo. So for sure, ayaw nang maulit ng UP yung nangyari last year na natalo sila ng game 2 and natalo sila ng game 3. And dagdag din siguro na may parang kamalasan yung UP pagdating sa Araneta Coliseum kasi nga last year yung game 2 and game 3 is nilaro sa Araneta and this year then game 2 and game 3 is sa Araneta Coliseum din. So yun, ano kayong gagawin ng UP para mawala yung malas nila sa Araneta Coliseum?
Nung Game 2, 21,000 fans yung nagpunta sa Araneta Coliseum. So for Game 3, baka expect na mas mataas pa kaysa sa 21,000 ng manonood. Kita-kita tayo in Game 3 mga kaliga, and invite ko lang kayo ulit na kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe lang kayo and hit nyo din yung notification bell para updated din kayo and ma-notify kayo every time na meron kaming bagong i-upload dito sa ating channel. Yun, thank you for watching.